Nilalason daw si Digong, totoo ba 'to? Hindi nga, maraming mga alingas-ngas bago tayo pumunta dun sa awayan-wasakan ng mga DDS. Kasi may vlogger dito na nag-iingay si Banat Bay, eh. Na sinasabi na parang usaping lason-lason yung kanyang tema. Ay, maraming salamat kay Ma'am AJ Clausen dahil sa pagse-send niya ng stars, 100 stars. Maraming salamat po, ma'am. Thank you so much. Oh, thank you so much. ありがとう Ito mainit ngayon, nalalason sa kibe, eh, wala nga. Kaya nga daw nanghihina si Digong dahil wala daw Eh, pakinggan nga natin 'to. Ito verify natin, Actually, di ko pa napapanood 'to ng buo, eh. Pero panoorin natin, pakinggan. Pero nagkwento sa akin, ito kinuwento lang naman. Ulitin ko ha, to be clear, kinuwento sa akin to, at first I didn't believe. Okay? Kasi that's who I am eh. Alam mo, ako po yung tipo ng taong hindi gullible, hindi Hindi daw gullible ang gago. Iuto-uto ka nga, tarantado, eh. basta naniniwala. Pero nung nakita ko tong interview ni si Ma'am Elizabeth, Nung sinabi ni Digong na nagko-cocaine si Digong, putang ina mo, paniwalang-paniwala kang hayop ka, eh. 'Di ba? Nagsasalita ka rin na walang mga patunay, gago ka, eh. 'Di ba? Kaya mahirap pagtiwala dito sa mga DDS na 'to. Nuknukan ng sinungaling 'tong mga 'to. itong si VP Sara Duterte, para tuloy na confirm yung kinukwento sa akin. Di umano daw, para bagang may naglalason kay Pangulong Duterte through the medicine. Yun ang sinabi sa akin. Through the medicine. Okay. Alam mo ba kung gaano kaingat dito yung mga pagbibigay ng mga gamot sa mga government facilities dito sa Europa? Sino yung mga taga-Europa dito? You know what I'm saying. Alam nyo ba na bago ka pa inumin, merong record yan? At pati yung etiketa ng gamot, nilalagay doon sa libro na yon. Sa Pranse, carne de sante. Pati nga pusa, pag tinurukan yung pusa mo, dapat yung etiketa ng gamot, andun yung mga batch number, expiration date, kailan ginawa, nakatatak doon sa libro na yon. Ganyan din ang alam ko nangyari. Kasi because it is a system. It's not only a practice. It's a system here in Europe na kailangan yan. Ngayon, sino nagbibigay ng lason? Siguro yung mga nagdadala ng mga coke, yung mga nagdadala ng mga pagkain, baka sila yung nanlalason. Huwag niyong ibibintang sa gobyerno. Huwag niyong ibibintang sa facility, prison facility. Dahil malabong mangyari yan. Tad-tad yan ng mga records. Tad-tad din yan ng mga CCTV. Kaya itong mga sinasabi na to, puro kagaguhan lang naman itong sinasabi ito ni Banat Bay. Because of that, bumagsak yung katawan ni Pangulong Duterte. And we saw that. Nakita natin yan during sa kanyang presidency. Nakita natin talagang ang laki ng after from the beginning. Kasi naalala ko nun nung campaign, malakas siya. Nakakatatlo, 4 na sortie kami nun sa isang araw. Paano? Nagpe-fentanyl nga, 'di ba? Alam mo naman ang epekto ng fentanyl, 'di ba? Energizer 'yan. 'Di ba? Nakakapagpa-boost up ng enerhiya. Kaya nga ginawa 'yan para i-boost up kapag nanghihina ka na. Kaya nga yung mga naka-drugs, 'di ba? Kahit nanghihina sila, may napakalakas nila, parang hindi kaya ng pangkaraniwang tao because of the energy na nakapunta do'n sa sistema nila, pagpalakasin. So, 'wag mo iyayabang yang malakas, tsaka sa edad ni Digong, ano 'yan, prone na 'yan sa mga ganyan pagpayat-payat. Normal 'pag hindi siyempre nanibago yung, katawan, dating sanay na tinuturukan o nagte-take ng, pills ng, fentanyl, ngayon wala na nate-take, so nagre-rehabilitate yung katawan, so nagbabago yung sistema. 2016. Pero nung pagkatapos niya, talagang bumagsak yung katawan niya. Again, wala po tayong tinutukoy na tao. This could be accidental or this could be intentional. We do not know. Tignan ninyo, ano, pero 'yan ngayon ang pinapakalat nila. Ito naman mga details, nilalason na si Tatay Digong. Sabi dito ni ni Ma'am Eje, "Tama ka sir, kahit dito ganyan din at kung kailan ang last na inom tapos, iubos mo kung ano ang epekto ng gamot."
Yang si Bayad ba as in wala silang alam sa sistema dito, Ma'am AJ. Hindi mo puwedeng hindi mo puwedeng sasabihin mo na nilason na nilason, nilason. Sa totoo lang kasi kumpleto records yan. Do you think yung mga doktor ay isusugal ang kanilang propesyon para kay Digong lang? Do you think sisirain nila ang kanilang karera, ang kanilang propesyon at saka kung papatayin nila si Digong, anong makukuha nila? Aminin natin hindi na magtatagal si Digong. Sa mga susunod na mga araw, tigok na yung hayop na yan. At totoo lang, wala na. Diba? Hanggang ngayon pa ba, humihirit pa kayo? Hindi na makakalabas yan? Wala na. Unang-una, anong mapapala ng ICC kung papatayin si Digong, kung lalasunin si Digong? 'Di ba mas maganda bilang maging ehemplo sa lahat na hindi na pamarisan yung ginawa ni Digong, kailangan nilang makita na nagdurusa. Ipakita sa taong bayan, sa buong mundo, na merong isang kriminal na lumabag sa karapatang pantao diyan sa may Pilipinas ang pinarusahan ng ICC para katakutan naman na maging ehemplo sa iba na hindi na ito pamarisan. Kaya nga yan, itong mga tarantadong 'to, hindi mo alam kung ano yung pinagsasasabi. O ayan naman. Palibhasa kasi, Manong, yung doktor ng tatay nila pinapabayaan mag-abuso ng fentanyl yang huklubang matanda. Dapat isa din yan. Isa ding batas din na idagdag sa mga illegal drugs sa Pilipinas yung fentanyl. Kasi wala pang matibay na batas na declaring fentanyl as illegal drugs in the Philippines. Ang alam lang natin is yung shabu, yung cocaine, marijuana, and other ecstasy. Yan pa lang yung familiar sa atin, 'di ba? Pero ngayon, there is a challenge na sa government natin kasi walang indication doon. Unless na maglatag sila ng batas tungkol diyan. Gusto ko mabuhay pa si Digong para ako nga sabi ko nga kahit na yung eyeball na lang ang pumipikit, eh. Gumagalaw, okey pa ako. Mabuhay ng 1 million years si Digong, okey ako diyan. Oh, eto.